Samantala sa pagpasok naman ng modernong panahon ngayon, paano na nga ba ginugunita ng mga Pilipino ang Kwaresma? Katulad pa rin ba ng dati na may nakagawiang pabasa at sinakulo? Yan ang aalamin natin sa report ni Emil Carion. Sa pagdiriwang ng 2013 Semana Santa ay lalo pang tumingkad ang pananampalatayang Romano-Katoliko at kulturang Pilipino. Sa bahagi ng San Fernando City at Angeles City, Pampanga, ay dinig ang tono ng mga nagbabasa ng pasyon sa bawat kapilya o puni. Dagsa naman ng mga manonood sa makatotohanang pagpapako sa krus. Ang mga nagpepenitensya ay walang tigil mula umaga, tanghali hanggang sa gabi para matupad ang kanilang mga panat. Sa bawat patak ng dugo, hampas sa likod at hataw ng martilyo para bumaon ang pako sa kamay at paa ay gustong pamarisan nila ang ginawa ni Hesukristo. Lumakas ang pananampalataya. Sa turismo po, anong epekto sa turismo? Marami pong turismo, lalo dumami ang mga turismo. Alam natin na nakagawian na ng mga tao dito yung dating tradisyon kung saan dinadayo itong Pampanga at ibang mga karatig lugar dito. At nagiging isang atraksyon. Mayroon din namang naghahanda ng kainan na tila isang burol ng pumanaw na mahal sa buhay. Hindi naman pabor ang isang environmentalist o tagapagtaguyod sa pangangalaga ng kalikasan sa nakagisnang pagpepenitensya. Isang regulasyon na naunang idineklara ng bagong leader ng simbahan na si Pope Francis na hindi na umano kailangang ulitin ang sakripisyong. Sa kabilang dako naman, mas malalim na pagpapaintindi ang minungkahi ng isang paring theological observer para maging mas mapalalim at malinaw sa mga deboto ang kanilang ginagawang sakripisyo. Sa pananaw ng environmentalist, dapat na ituon ang sakripisyo sa mas makakalikasang enerhiya. Dapat ito'y araw ng pasasalamat para sa atin. Dahil naligtas tayo dahil sa ginawa niya. So dapat kung nagpapasalamat tayo sa Panginoon, gawin natin yung gusto niya. At yun naman para sa akin ay ang paglingap sa mga bagay na kanyang ibinigay sa atin o pinahiram sa atin. Makabuluhang pananampalataya naman ang hinangad para sa sumasabak sa init ng araw at matinding pagod. Kaya ang magandang tanong, meron ba siyang liberational dimension? Nakapagdulot ba ito ng kaginhawaan? Dito pumapasok ngayon ang iba't ibang pananaw. At alam naman natin, ang pananaw lagi ng simbahan ay walang opisyal na pagtingin nito na dapat siyang itigil o dapat din namang susugan para tuloy. In fact, devoid of any religious meaning doon sa kanilang ginagawa. Sa makabagong panahon, bakasyon mula sa abalang buhay syudad ang Semana Santa. Bonding time ika nga. At saglit na maiwanan ang nakalulunod na paghahanap buhay. Bibigyan natin ng mas malalim na pagtingin upang hindi lumihis sa tunay na kahulugan at kabuluhan nito na ang pagpapakamatay ni Jesus sa krus ay nagdulot ng kaginawaan sa lahat, sa kategoryang politikal, ekonomiya, religious man ito o kultural na pamamaraan upang tayo'y magiging instrumento ng tunay na biyaya. Ang pagsasakripisyo dapat, hindi para sa sarili, kundi para sa bayan. Anumang relihiyon, anumang paniniwala, may mga katotohanang nagbubuklod sa Pinoy. Pagsasakripisyo at tagumpay. Pagiging matibay sa gitna ng pagsubok. Mga kalidad na kung pag-iigihin at ibabahagi sa bawat komunidad na ang pagunlad ng modernong Pilipino. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako, si Emil Carion.